One thing is for sure, dito sa mga nagaganap sa atin, meron silang pinoprotektahan. This was all your orchestration. Parang ganon. Parang ganon. Hindi ba siya magkasya na pumunta na lang yung tao? Why would he look into the CCTV? Well, at that time, you were the Blue Ribbon Committee chairman. He was already... Kanta. Cebu. After nung bagyo. Walang media, walang mainstream media nag-cover nito ata eh. Hindi ako nagkakamali. Buti lang talaga may mga vlogger eh. Kinalbo-kalbong puno. Issue na din yun. Issue na din yun. Hindi lang to ghost project, hindi lang to isang anggulo. Maraming anggulo na ang pwedeng tignan dito. Hindi lang basta corruption. Pati na rin yung mining. Sa bagay, yung pornong mining, it's already a corruption eh. Corruption pati naman yun. Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV, Issue ng Bayan, nating pag-usapan. Sa katotohanan. Oy, maganda yung pag-uusapan natin ngayon ha. Rodante Marcoleta at saka Joe Malone TV, Issue ng Bayan. Yung hindi ipinapalabas ng mga mainstream media. Yun ang dapat eh, tunay na balita, walang kinakampihan eh. Pero bakit sa inyo naman mga mainstream media, bakit naman kayo ganyan? Masyado naman kayo na paghahalataan eh, na binabayaran yung iilan. Kaya nawawala na yung kredibilidad ninyo, wala nang nanonood sa inyo, puro sa mga political vlogger na lang. Kasi masyado naman kayo. Boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto. Kaya stay tuned lang mga kayon at pag-uusapan natin yan dito sa Joe Malone TV, Issue ng Bayan, nating pag-usapan ha. Diretsong usapan. Joe Malone TV, Issue ng Bayan. Huwag nyo naman talisin ang intro natin. Napakaganda ng mensahe na yan. Timpla na lang muna kayo ng kape habang nakikinig. Totoo ang laban. Walang kulay. O yan na, tapos na kagad, di ba? 2 minutes lang. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Alright, mega love shoutout sa lahat ng members natin dito sa Joe Malone TV. Siyempre, walang iba kundi si JU Production, si Ma'am Lorna, Sir Larry, Florina Dacumos, Paulos, Lutong Bahay, patikim naman. Si Ma'am Lorna, Danny Ubaldo, pati na rin si Manik Sangko. Maraming salamat. Meron po tayong join membership button dyan sa mga umaardor ng... sa umaarbor ng cup natin, black and white to eh. Binili ko lang to sa Facebook. Nasa 1,000 plus mahigit. Nung kauso-uso ang pang tinangay, kinidnap si Tatay Digong sa Dahig. Binili ko to kasi talagang suportado ko talaga si Tatay Digong. Paki-search na lang Duterte Cup sa Facebook. O pagka binigay ko kasi sa inyo to, wala na ako eh. Yung isa kasi doon sa Maynila, eh, kailangan nating mag-cup syempre. Alright, mega love shoutout. Mega love shoutout sa viewers natin, OFW ka man o dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat sa pagtangkilik, pagtutok, pagkikinig. At kasama ko sa pagtalakay, pag-himay-himay sa mga issue ng bayan ating pag-usapan. Maraming salamat. Paki-double check po kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang. Attendance check! Paki-comment dyan sa baba, exact location nyo. Maraming salamat. Nang sa ganun, malaman natin kung saan na inaabot yung mga videos natin. Meron pa tayong mga backup channel dito, 20 to Talks. Malapit na yan. Sa ngayon, wala pa. Pero malapit na yan. Backup channel natin. Anything Under the Sun podcast, pag-uusapan natin dito. Alam niyo na kasi, pagka DDS vlogger ka, aminado naman ako dyan. Baka mamaya, i-take down yung channel natin. Kaya may mga backup tayo. Kung mahilig ka sa pagkain, Tito Jom, Tito ng ina mo. Paki-subscribe mga kayon. Palambing naman, no? Palambing, tapos wag na rin kayong mag-skip ng ads. Umpisahan na natin, Rodante Marcoleta, bilyonaryo. Pasok! Sa pagbabalik ni Senador Ping Lacson bilang head ng committee on the Blue Ribbon Committee. Tatay, wala. Kung gusto niyang bumalik, wala namang makakapigil sa kanya. Kung bakit siya nag-resign. Tatanungin ko rin po sana kayo, bakit nga ba siya nag-resign? Marami pong haka-haka kung bakit. Mas maganda kasi kung siya sasagot nun. Oo nga naman, ikaw naman talaga. Hindi po ninyo alam kung ano yung mga pinag-usapan ng mga kasamahan po ninyo? Kasi sa majority lang dinidesisyonan yun, hindi makasama ang minority. Ang sabi po ni Senador Lacson noon ay if something like this, kung ang aking mga kasamahan mismo ay nagdududa sa aking judgment o mga desisyon, edi wag na lang.
May naramdaman po ba kayong ganon of lack of confidence in his leadership? Nagsimula siguro nung sabihin niyang almost all senators had insertions. So many of his colleagues in the majority perhaps were unsettled by that statement. I see. But insertions per se is not illegal. At that time, kasi ang insertions connotes a negative impression. Kasi nakita nyo naman related sa mga flood control projects, katakot-takot na insertions na kung gamitin pa yung ibang mga salita dyan, consolidation, amendments, pero iisa naman yung definition nun eh. Basta naglagay ka doon na originally wala sa NEP. Mga insertions yun. Ano po ang inyong working principle habang tayo po ay pumupunta po dito sa lugar kung saan lahat ay akusasyon bago ito mapatunayan? Nalulungkot ako. Kasi tingnan mo na lang si Orly Gutesa. Sa aking palagay ay isa siyang mabuting tao. Sapagkat nakita ko sa kanya yung paninindigan niya. Orly Gutesa is very credible. He has nothing to gain here. He has everything to lose. Bakit naman siya pinipilit na gisain at sinasabi na di umano ay fraudulent yung pagkakanotaryo ng kanyang short statement? I don't think he has the capacity to falsify. Saan siya kukuha ng stamp? Saan kukuha ng dry seal? Yes. Paano niya maihiram yung notarial register Obvious. para makita niya kung ano yung number na ilalagay sa document, anong page number, anong book number? All these are foreign to an ordinary individual na maaaring hindi niya alam kung ano yung notary public. At wala pa akong nakitang nagpanotaryo kabuong buhay ko na binalikan niya yung kung sino man yung namamahala doon sa notarial office na yon. At siniguro niya, ma'am, sir, pasensya na po, gusto ko lang makasiguro kung kayo nga po ang pumirma nito. Walang ganun eh. Notary public services in this country has become a cottage industry. Lalong-lalo na sa mga areas na may mga city hall, mga municipal hall. Hindi mo makikita yung yung abogado. Wala naman nagpapakita eh. And chances are, yung notaryo na yon, hindi nga niya pirma yon because naglalagay lang sila ng associate doon, staff, secretary kaya, para siyang pumirma. Para sa kanya. Para sa abogado. It has become a lucrative business. Nakagawian na nga po talaga yan. From my own experience. Nakita ko yung abogada passed the bar in 2021. So 4 years pa lang siyang abogado. Pero kung titingnan mo, judging from the number of books, yung notarial registers, nasa book 8 na siya. So talagang ano nila yung pagnonotaryo. Iyon siguro, baka hindi nagtatrial yon, baka wala sa korte, pero yung talagang hindi kinabubuhay nila yung pagnonotaryo. Yun po ang inyong hinala. Okay, ano naman po kaya ang magiging motibo ni Ginoong Gutesa? Either way, ipeke o kaya yung magsabi ng totoo? Bakit niya na naising ipeke pa? Nagmamadali siya. Kasi nung makita ko siya, alam mo yung pagpapanotaryo, wala naman sa isip niya rin siguro yun eh. Para sa akin lang yun. It's an added assurance sa akin. Totoo yan nasasabi to. Kumbaga, siguro maski ikaw siguro isipin mo rin. Sige nga, kung talagang buwang loob mo. Kasi mabigat naman yung accusation niya. Talagang, he is connecting the dots between Saldico and Martin Romualdez. And nobody did. Siya lang. So para sa akin lang yun. I want to satisfy myself that this guy is a true person. So sabi ko, may time ka pa naman. Sabi ko, panotaryo mo. Pakitulungan nyo na lang. Nagmamadali ako, babalik ako sa Senate. Kasi nahabulin ko yung aking 3 o'clock Former session. Senator Mike Defensor. Congressman, yes. Yeah. So umalis na ako. Then bago ko umalis pala, sabi ko, okay, kung buo ang loob mo Orly, bukas ang hearing. At sana before 9 o'clock, makapasok ka na sa Senate. Which he did. I think Senator Ping even monitored the CCTV na-interview siya somewhere. Sabi niya, pinakuha ko yung CCTV and I saw that Gutesa was fetched from the guards area at 8:27 and he was whisked into the office of Senator Marcoleta. Pagkatapos noon, after 30 minutes yata to about 1 hour, sabi niya, dinala siya sa lugar na kung saan yung mga maghihiring. Ganong kalawak kanya yung kinalaman ni Senator Marcoleta. Hindi ko malaman kung ba't niya sinabing ganong kalawak. Ano ibig niya sabihin kalawak? Kaya tinatanong ko lang, mas a chairman of the Blue Ribbon Committee, tingnan pa niya sa CCTV kung sino yung pumupunta sa mga opisina namin. Can I also do the same to him? Like, I want to see on a daily basis, who are the people, who are the personages coming to his office. Baka hindi rin niya mabutihin. So you took offense? I took offense because I don't think this is the job of a senator. Much less investigation. Yung rapport niya sa kapwa niya senator. So, meaning you took it to mean that he may be suspecting that this was all your orchestration. Parang ganun. Hindi ba siya magkasya na pumunta na lang yung tao? Why would he look into the CCTV? Well, at that time, you were the Blue Ribbon Committee chairman. He was already. He was already. Hindi, out na ako. So, palagay po hindi ninyo... lamang yun eh. May nagsabi pa sa akin na tinignan din nila yung CCTV doon sa Seascape. Isang Chinese resto na nandun yung Golden China. Kasi sinabi ko, before I presented
Gutesa, kinuwento ko yung antecedents. So sabi ko, tinagpo ko siya para malaman ko talaga, nagmamadali ako. So tinignan nila siguro yung time frame. Parang tumama yung time frame dahil hindi man ako talaga nagtagal. So mukhang hindi nila ipipresent yung seascape. Di ba? Napansin nila, tama. Tama, na nagmamadali. Okay, just to summarize so far, ito pong nangyari sa pagnonotaryo ay teknikalidad at gawain na talaga. That I can confirm because from my own experience, nangyari po talaga. Yes, it is a practice. And parang walang basihan ang sinasabi nila na kayo po ang nagpakana ng buo at nag-choreograph ng buong Gutesa episode. Hindi lamang yun. Dapat mag-umpisa doon sa anong motivation. Ikaw na rin ang nagsabi. Anong motivation naman ni Gutesa? Nagmamadali. Mag-iimbento siya ng stampad ng notarial details ng abogada. Nanghiram siya ng dry seal. Pagkatapos nanghiram siya ng notarial register para makuha niya pati yung stampad ng lugar yung Manila. Gaganunin mo ganyan para bakit niya gagawin yun? Pinakamadali para sa kanya magbayad lang siya kung magkano yung sisingilin sa kanya, kung 200, kung 300, kung 500 pesos. I think that's the better and easier way to do this. Yes. Why would Gutesa invented chose to do this in a different way? What about money? Sasabihin ng ibang tao baka nakatanggap ng mana from heaven. Sino magbibigay? Mas marami ba akong may bibigay kaysa bibigyan ng mga taong binanggit niya doon sa kanyang affidavit? Mali-maleta. Not necessarily from you, Senator. Maaaring magaling sa iba. Maaari siguro pinag-iisipan nila baka nanggaling sa ano na lang ang may bibigay ng isang Rodante Barcoleta. Kung ikukumpara doon sa mga taong binanggit niya na mali-maleta. Na halos 3 araw sa isang linggo ang sinasabi niyang delivery. So palagay po ninyo kayo po ay abogado rin. Ano po ang maaaring gamitin na corroborating circumstances or testimony dito po sa mga sinabi ni Ginoong Gutesa na pag-deliver po niya ng mali-maletang pera doon sa construction site daw? Ang unang makapagpapatunan niyan, tawagin nila yung 2 lalaki na binabanggit niya doon. Ang pangalan ay John Paul Estrada at saka Mark Texay. Sila daw ang nag-aabot, nag-handle pagka i-deliver na yung pera doon sa Valle Verde at bibilangin doon. Pagkatapos sa Valle Verde, dadalhin doon sa may horizon sa BGC. Sa bahay. Hayat yata yun. At from Hayat, ibababa nila yung dapat na ibabang mga maleta at dadalhin sa bahay ni Martin Romualdez. Yung 2 lalaki, bakit wala mang mag-isip sa kanila na tawagin yung 2? Siyempre, ba't naman tatawagin ko naman, no? Well, alam naman ni Rodante Marcoleta kung ano yung mga dahilan. Siyempre, sila yan. Kumbaga, nasa circle of friends nila yan. Kumbaga, nasa level nila eh. Sa atin kasi baka hindi natin maintindihan, pero bakit nga ba hindi imbitahan? Di ba sa House, pag may binanggit na pangalan, o kaya kahit sa Senate, pag may binanggit na pangalan na involved, automatically sa next session, tawagin eh. Bakit ito hindi mapatawag? O tandaan nyo, November 14 tayo November 14, Blue Ribbon Committee, magre-reaction tayo dyan. Abangan nyo rin dito, pati doon sa Solid Duterte updates. Tapos, sa November 17, yung investigation sa Dolomite, kasi nga, pilit na dinidikit yung Dolomite doon sa pagbaha sa Metro Manila. Bakit ang pinipilit ni Gisain si Gutesa? Ang balita ngayon, iniipit na rin yung 2. Nasaan nga po ba itong 2 ito? Tinago na raw yung 2. Ang balita, itong 2, hindi ko alam kung yung Mark Texay kung nasaan, pero yung John Paul Estrada, nandun daw sa Chile at binabantayan. Saan po? Chile. Yan yung huling balita. Chile, why? We have no extradition treaty with Chile? Siguro, bukod sa malayong-malayo, baka wala tayong extradition treaty. Oo. John Paul Estrada. And Mark Texay. Ayun. Parang ngayon ko lang naririnig itong mga pangalan ito. Nandun sa I see. Okay. Nandun sa short statement. Bakit? Ang unang dapat na ginawa nila, sinecure nila yung 2 na yun. Kung talagang gusto nila, tumagal kami. Halos, nung lumabas si Gutesa, hininto nila. Nag-resign ng chairman, pagkatapos, nag-adjourn kami. Pwede naman kasing mag-hearing, Miss Corina. Kasi ngayon, kahit naka-join kami, nag-hearing kami, nag-briefing kami sa ating budget. Dapat tinawag din nila si Congressman Eric Yap. Dahil binanggit niya doon, siya nagdala ng pera. Doon noong December 2024. Yun daw ang pinakamarami na perang dinala. Sapagkat 46 na maleta, suitcases, na Rimowa, yung makakapal. Kaya ang bawat isang maleta ay naglalaman ng 48 million. Bakit hindi man lang nila tinawag si Eric Yap? Binanggit. Ang pinipilit nilang bigyan ng butas, yung statement, na wala namang motivation para mamiyaki pa si Gutesa. Why not just follow that lead? Pagkatapos, naging academic din yung Miss Corina, sapagkat alam mo naman, nung tagpo na siya ay humarap na at sumumpa na rin sa committee. And he allowed himself to be interpellated by the members.
Miski si Senator Ping, sinabi niya, wala naman kanyang, hindi naman nabaliwala kanya yung testi pala. Bakit pa tayo pumupunta dun sa Notary Public? Kinasangkapan nila yung executive judge ng RTC ng Manila para gumawa ng order na yung pirma ay talagang hindi pirma ng abogada. Why would it be a problem to remedy that? Can't he just redo the affidavit and do the notary the proper way? Pwede naman po yun, di ba? Mabuti ka pa. Alam mo yung gagawin mo. Hindi, mas lalong alam nila yung gagawin nila. Ako ayaw ko nga i-suggest sa kanila. Okay. Kasi dapat naisip nila yun. Any ordinary human being could have thought of that. Okay. Kung si Corina nga naisip I thought of it. So, hindi, special ka naman. Hindi po. Ako po nakikiangkas lang po ako sa inyong brain waves. Okay, so the other question would be, nasaan si Gutesa ngayon? Where is he? Come out wherever you are. Sabi nga nila, we'll take a short break. We'll continue our discussion with Senator Rodante Marcoleta. When we return, stay tuned. This is On Point. Welcome back. Still with us, Senator Rodante Marcoleta. And our hanging question just minutes ago is, where is Gutesa? Is he in hiding? Is he hostage? Sana alam ko. Nakakarinig. Sana alam ko kasi nung huli ko siyang makita pagkatapos ng hearing, inayawan niya yung witness protection program. Nagbagong isip niya. Sabi niya, wag na po. Sabi niya ganun. I can take care of myself. And then I said, paano yung Senate protective custody na gusto ring ibigay para sa'yo? Wag na po kanya para hindi na po kayo maabala dito sa Senate. Kaya ko naman po, may tropa naman po ako, sabi niya. Yun ang salita. So he has refused witness protection, but he stands by everything in that affidavit. Yun ang alam ko, sapagkat... Papanindigan pa rin niya. Yun ang sinabi niya bago siya umalis. Okay, so hindi po ninyo alam, pinaghahanap ba siya ng tao? I mean, in law, pwede po ba siyang hanapin at pilitin na umappear sa Senado? Hindi, ang aking kasi pinagdududahan dyan, bakit kasi kung ano-ano nga yung ipinatong ng mga akusasyon sa kanya na namekis yan ng baka ako yung kahit paano naiinis yung tao. Ako na nga kanya ang gumagawa ng mabuti. Ako na nga nagpresenta para makatulong sa ating pamahalaan, hanapin ang mastermind kung sino yung totoo. Ako pa pala ang gigisain nito. Para nagturo lang ako kung sino yung nagnanakaw ng kalabaw sa barangay. Imbes na puntahan yung aking itinuturo na alam ko naman yun ang magnanakaw. Ako ngayon ang binalikan. So, maaaring nadi-discourage. Pagkatapos, meron pang nagsasabi na pinapressure siya na palitan ang kanyang testimony, mag-recant siya, alalahanin mo yung kayong pamilya mo. So, ganun. Grabe, no? Hindi naman imposible na maaaring people are working on him para lamang mag-iba siya ng statement. Bago lumabas o kaya ay wag na lang magpakita. Pero siya po ay isa sa mga... Pwede, no? Tignan nyo yung logic. Matutuloy yung Blue Ribbon sa November 14. Tapos ito nangyari kay Orly Gutesa. Ito, hypothetical. Pwede siguro, alam nyo, sa bigat ng binanggit ng pangalan niya, imposibleng walang death threat yan. Imposibleng walang kakausap yan. Puta, wag tayo maglokohan dito. Di ba? Hindi, alam niya yan. Sa bigat ng mga pangalan na binitawan niya, nag-drop name siya ng mga pangalan. Even this guy, yung mga 17 congressmen na binitawan niya, na din-drop name niya, sa tingin mo ba, after nun, tahimik lang ang buhay nila? Puta. Even Orly Gutesa had experience yan, sigurado. May mga gustong kumausap dyan, nabaliktarin mo. Pwede. On opinion ko to, sariling channel ko to. Pwede na may kakausap dyan na baguhin mo. Sa next time na a-appear ka sa November 14, let's say, sa November 14 na a-appear ka sa Senado, baliktarin mo. Pwedeng may kumausap sa kanya, bakit hindi? Kasi sa bigat ng mga binitawan niya, even this kaya, di ba? Sigurado, may mga kumakausap dyan, may mga death threat niya, alalahanin mo yung pamilya mo. Pagka yun ang binitawan ng salita sa'yo, kahit na metaphor yun, merong ibang ibig sabihin yun. Alalahanin mo yun. Pag ikaw sinabihan, nasa politika, pre, huwag ka nang tumakbo. Alalahanin mo yung pamilya mo. Puta, ang tanga mo na lang pag hindi mo pa nagets yun. Pag hindi mo nagets yung ganun logic. Pwede, yung sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta na pwedeng may kumakausap sa kanya, na baliktarin niya yung statement niya, o kaya wag na siya mag-appear, palabasin na nagtatago siya. Pwede. Iimbitahan daw sa resumption ng Blue Ribbon Committee hearings. Ano po sa palagay ninyo? Magpapakita ba siya o hindi? Palagi ko kung nandito naman yun. Kasi naniniwala ako sa kanya na sabi niya, para po sa bayan, kaya ako ginagawa ito. Do you have any idea kung sino po itong sinasabi ni Senador Ping na isang surprise and very important witness na darating po? Sana tanungin mo na lang si Senator Ping. Walang may alam. Kasi nung ako ang magpakita sa kanya ng, sabi niya, dapat lang kanya mayroong courtesy. Parang ako pang nawalan ng courtesy nung ipresenta ko si Orly Gutesa. Samantalang sinabi ko naman na circumstansya. Kahapon ko lang ako nakita itong taong ito. Hindi rin ako naniniwala na baka hindi rin buo ang loob niya.
Kaya hindi ko naman nasabi sa inyo, maski ako ay umaasa rin na talagang babalik siya rito, kagaya ng pinangako niya. So hindi ko sinabi. Ngayon nakita kong bumalik, at saka ako ngayon siya ini-introduce sa inyo. Right. So sinabi niya sa akin, wala raw akong courtesy. Samantala ngayon, sinasabi niya sa buong mundo na meron siyang surprise. So kung talagang may courtesy siya, di sabihin niya na kung sino. Para hindi naman siguro nag-iisip yung mga kagaya namin. Sapagkat membro rin naman kami ng Blue Ribbon Committee. Right. Diba? So dahil po sa baka mahirap po kayong mahagilap ulit. So isa-isahin ko na po yung iba't ibang mga tanong sa nalalabi nating oras. Pagka kaya ko sasagutin ko. Opo. I actually offered Senator Marcoleta that we have a preliminary discussion about questions and you said it's not necessary. So here we go. Itong November 30 po, ito po ba'y matutuloy? May mga naririnig-rinig kami na, baka hindi daw matuloy, parang atras muna. Wala akong alam sa November 30. Wala po kayo, hindi po kayo, you don't participate in the... November 30, wala akong For November 30, I see. Okay. Ito pong mga diskaya, do you still believe that they should be state witness? Bakit po sila umatras? Hindi sila umatras eh. Ayaw silang tanggapin, di ba? Oo. Kasi tingnan mo, Corina, nilatag ko naman yun eh. Itong ganito kakong kalaking pandarambong sa kaban ng bayan, hindi ganun kadaling ma-identify mo, matukoy mo ang mga masterminds. Ang makikita mo dyan, pag wala kang nakuha ka ako sa pamagitan ng witness protection, kasi kaya lang naman ipopload mo yung witness protection para magsabi siya talaga eh. Yes. Lalong-lalo na sila, may kinalaman sila sa pagkakagawa nitong mga maanumalyang flood control na ito. So gagamitin natin yung batas para sa kanila, which is the Witness Protection Program. Ngayon, under Section 10, sapagkat sila'y kasama nga rito, they could qualify as state witness sapagkat yung mga requirements, maaaring tumama sila. Ngayon, kung halimbawa naman, hindi sila mag-qualify, wala tayong magagawa. But the process, kailangan masunod. So, nagsabi naman sila na, sige po kanya, gusto namin magpailalim sa Witness Protection Program because I floated that idea. Nahihirapan kasi ako na makakuha ng talagang magsasabi ng totoo. Okay. So, sumulat ako ngayon sa Senate President at the time, Jesus Cotero. Ang problema, Corina, hindi pa natatapos ang araw na yun. Palitan na. Muling hearing na ako ang chairman, na-depose na pala si Cheese. So the letter, hindi na siya yung Senate President, the letter should go to the new Senate President. So ayaw niya na, because in the next morning, sinasabi ni then Secretary Boying Remulla, hindi basta kanya mapoprocess yung mga yun because kinakailangan nilang magbayad muna nung kanilang, ibalik muna nila yung nakulimbat nila. Yun. So pinagbasihan yun ni Senate President Tito Soto. Sabi ko sa kanila, wala namang requirements na ganyan. Under the law, ito yung mga requirements. Huwag mong dadagdagan sapagkat walang restitution. Ipo-process mo lang mag-a-apply pa lang Restitution, to my mind, should come at the end. Where yung civil liability lilitaw. Kahit na criminally, hindi sila mapoprosecute because of the benefit afforded by the program, but the civil liability attaches. No? That's the law. That is the law. Oh, yun doon magre-restitute. Kailangan mapatunayan muna ang guilt beyond reasonable doubt, I guess, before they return any amount of money. At saka yung order rin ng korte kasi hindi libre yung civil liability. Yung witness protection, hindi ka na mapoprosecute kasi maaaring plunder ito or malversation or syndicated estafa. Criminal ito eh. Yes. So ang pinaka-ganansya lang nila, hindi na sila mapoprosecute doon. However, hindi sila makakawala doon sa civil liability na halimbawa talaga napatunayan na mali naman ang pagkakagawa ng mga projects o kaya ghost projects, babalik mo yung katapat na yun. Sir, naniniwala po kayo sa mga deklarasyon ng SALN ng mga kasamahan po ninyo? I'm sure tinignan ninyo yung mga deklarasyon nila. Yung net worth nila. Nakita ko lang. Hindi ba kayo natawa? Or tumaas ang kilay? Yun ang kanilang pinanumpaan kasi ano yun, di ba? Kasi po, hindi po ba punishable under law yung magsinungaling sa SALN? Hindi, correctable naman yun. Gusto nilang correctin. Under Republic Act 6713, the law allows you to rectify kung merong mali. Hindi ka naman ma-charge. Kailangan lang but they have to be proven wrong. No, i-point po sa kanya, mali ka rito. Oo nga pala nakalimutan ko ito, meron nga pala ganito. Kukorekin niya. Pero hindi ba misdeclaration na po yun? Hindi nga, inaalaw kasi ng batas eh. Ano po yung strike 1, strike 2? And strike 2, kailangan daw parang perpetual ban from seeking public office? Pati wala rin palang kwenta yung SALN. Yung kung sino man ang mai-strike 2 na nagsinungaling ulit. They amend nila, hindi ba? Wala pa naman ako nabalitaan, may nag-amend na, di ba? Sa bagay. Ngayon lang po yata kasi nagkakadudahan tungkol sa deklarasyon ng SALN. Hindi kasi yung, mabuti na sabi mo yan, meron bang na-charge sa mga senators ng malversation ngayon? Kasi, or misrepresentation, yes. Ang alam ko kasi, marirequire ka lang ng batas na mag-submit mag-disclose ka kapag ikaw ay na-charge ng gano'n. Because everybody is protected by law. Yung ating, di ba meron tayong Anti-Privacy Act. Yung ating Privacy Act, malinaw doon na hindi naman basta magagamit ng mga journalistic or editorial research. Nandun eh. I think the guiding provisions here are doon sa Privacy Act, Section 4D, Section 5,
and Section 12. Nakalagay doon. Okay. So palagay po ninyo dapat lang na kahit you are co-equals, the upper house and the lower house, dapat humarap si former Speaker Martin Romualdez sa Blue Ribbon Committee sa Senado. Yun lamang nabanggit nga siya ni Gutesa eh. At sa kanya pala eventually napupunta yung mga napakaraming suitcases ng pera. Di ba, siguro kahit hindi ako ipatawag, ako magpipresenta, pupunta ako eh. I want to confront, for example, anybody, Gutesa for example, I want to confront my accuser. Di ba? Yes. That's true. So, bakit naman kinakailangan pa siya? Sinasabi kasi palagi ni Senator Ping, nung una, ayaw niya eh. Kasi we will be violating interparliamentary courtesy. Sabi ko, you will not violate that if you will invite them. Okay. Invitasyon lang. I invited Toby Chanco and he presented himself there. Alam mo, one thing is for sure, dito sa mga nagaganap sa atin, meron silang pinoprotektahan. Yun yung sigurado ako. Diba? My own opinion, my own channel. Yun ang sigurado ko. Kasi very obvious eh. Hindi naman tayo tanga eh. Diba? Ang Pilipino hindi naman tanga eh. Akala kasi netong mga to, gaya pa tayo noon, na pwedeng nilang lokohin, pwede nilang bulahin, pwede nilang kunin sa pamamagitan lang ng mga pangako nila. Parang nangangampanya. Diba? Pag ako binoto nyo, linisin natin yan. Pag ako binoto nyo, tutuparin natin yan, yung mga senior, yung mga hinihiling nyo. Akala kasi nila ganun pa eh. Ngayon hindi na. Diba? Ngayon kukunin lang yung pera mo, pero hindi ka pa rin iboboto. One thing is for sure, meron silang pagtinatakpan. Kung the way na nangyayari to, yung mga ganito, lalo-lalo na itong susunod natin, the way ng mga nangyayari to, mga gumaganap, mga nagsusulputang issue, despite the fact na, good example, yung GAA eh. Yung GAA, the most scandal, the most corrupted budget na tinawag nila, allegedly. Grabe, hanggang itin mo ngayon, wala na. Diba? Wala na. Yung sinasabi ni President Bongbong Marcos na nandiyan lang yung mga flood control, 5,500, nandiyan lang, na overwhelm lang. O, tingnan nyo, nangyari. Look at Cebu. Diba? Pero ang galing eh. Ine-expose lang talaga ni God kung ano yung nangyayari at kung ano yung nagaganap sa gobyerno natin sa Pilipinas. Ang problema lang, yung mga nadadamay, na meron talaga nasasakripisyo. Totoo yun. At I think nasa Bible naman yun, yung mga ganun, yung mga sacrifices. Kasi, biri mo, itong 2025, I think summer, October pa, o sabihin natin September hanggang ngayon, yung lindol, yung ilang beses na tayong binaha, ilang beses na tayong binagyo. Ano to History to. History, yung nangyayari ngayon, history. In-expose na ni God talaga. Kasi siguro, sobrang kurakot na talaga ang nangyayari sa gobyerno natin. To the point na gusto ni God na ma-realize ng tao na ito na ang nangyayari sa lugar ninyo. Ito na ang nangyayari sa bansa ninyo, sa gobyerno ninyo. In-expose lang, yun nga lang, talagang kailangan meron magsakripisyo. Kaya kayo, yung mga OFW natin, lagi ko sinasabi, naiingit ako sa inyo, swerte nyo. Pero syempre, di ko naman sinasabi nagpapakasarap kayo dyan. Alam ko naman kung gaano kahirap din yung buhay nyo dyan. Pero kung tutuusin, di ba, mas okay naman yung gobyerno nyo dyan kaysa dito. Di ba? Dito, may mga nagko-comment sa akin, tangina, ano na nangyayari sa Pilipinas? Talagang tangina, ano na nangyayari sa Pilipinas? Kung pwede ko lang silang sagutin ng ganun eh, di ba? Wala eh, ito na eh. Ito na talaga yung nangyayari. Pucha, ang okay na kayo dyan. Kumbaga, swerte nyo dyan. Dito sa Pilipinas, puta, grabe talaga. Pero hindi ko sinasabing okay sila. Siyempre, mahirap din ang buhay sa ibang bansa. Yung mga OFW na viewers ko. Di ba? Wala eh. Ito na eh. Ito na talaga. Ngayon, may mga rally. INC, November 16, 17, 18. Whether politically or non-political motivated. Okay na din eh. In fairness nga sa INC, yung mga leader talagang gumagawa ng paraan para sa peace rally. Hindi ko sinasabing political pero at least kumikilos sila. Kumpara naman doon sa mga ibang religious leaders natin dyan. Asan na? Di ba? Tapos nung September 21 na rally, parang may itatayo sila na rally this coming November 30. Yun yata yung binabanggit so may mga ganyan kilusan na eh. May mga ganyang kilusan na. Alam nyo kung wala lang social media, malamang, ito nasabi ko na ilang beses ko na nasabi ito meron kasi tayong social media kaya yung emotions natin hindi na ipon.
partially posted na sa mga kanya-kanyang Facebook natin, yung galit. Unlike before, na magkita tayo sa EDSA, people power, walang social media, ipon yung emotion. Pagdating sa EDSA, so good, willing magpakamatay. Di ba? Nung nagkaroon na ng social media, na event out na sa Facebook, tangina nyo, mga politiko, corrupted kayo, nabawasan na yung emotion. So, pagdating sa rally, medyo konti na lang. Pero hindi ko sinasabing hindi mawawala yung emotion. Siyempre, nandiyan yung emotion. Yung nga lang, partially, discounted na. Kumbaga, partially discounted, nabawasan na through posting social media. Pero kung noon to, gaya nung walang social media, pucha, rambulan yan. Maniwala kayo. Tapos, shoutout naman doon sa mga, gusto ko talaga, real talk to sa mga policemen, saka sa mga AFP natin. Gusto ko lang sanang tanungin kung sino ba talaga yung pinagsaservisyohan nila. Kung yung politiko ba o yung taong bayan. Di ba? Sana taong bayan ang piliin nyo. Kasi, I'm sure naman, sinumpa nyo rin to eh. Di ba? Sinumpa nyo rin to. Hindi ko alam hindi naman ako pulis. Sinumpa nyo rin to na magsisilbi kayo sa taong bayan. Sana sa taong bayan pa din yung loyalty nyo. Sa taong bayan pa din yung pride nyo, yung prinsipyo nyo. Di ba? O itong susunod na video natin, ito panoorin nyo. Medyo tinanggal ko na yung kanta. Cebu. After nung bagyo. Walang media, walang mainstream media ang nag-cover nito ata eh. Hindi ako nagkakamali. Buti lang talaga may mga vlogger eh. Diba? Galing sa Office of the Vice President, VP Inday Sara, walang iba. Bakit hindi nyo naman kinover to? Mainstream. Diba? Grabe naman kayo. Kamput How, Cebu City, Office of the Vice President. Laking bagay niyan, laking tulong niya. May nag-comment sa akin nito eh. Pinost ko to, may nag-comment sa Facebook, may nag-comment sa akin, bakit, tapos, dun sa current, sa administrasyon, bakit ko daw pinagkukumpara yung tulong ni BP Inday Sara doon sa pagpunta ni BBM sa Cebu. Bakit hindi mo na may kukumpara? Daan nyo man namatay. History to. Yung nakita nyo yung baha, matatawag nyo pa pambabaha yun? Lampas hambang bubong? Pinag-rumble yung mga sasakyan. Bakit hindi mo ikukumpara? May nagsabi ba sa akin, bakit ko daw pinupolitika? Puta! Bakit hindi mo pupolitikahin? Daan nyo namatay. Diba? Daan nyo matay. Nasa kalsada na nga yung mga patay eh. Bakit hindi mo ipupolitika? Bakit hindi mo pupolitikahin? Ganun na yung nangyari, Okay lang yan. Tumulong naman si BP Inday Sara. Yung isa, ayaw tumulong. Pupolitikahin mo talaga yun kasi hindi naman mangyayari. Dapat yan eh. Yung mga patay na yun, dapat yung buhay pa rin yun hanggang ngayon. Pero sinasabi ko nga, may dahilan ng Panginoon Diyos kung bakit. May magsasakripisyo talaga eh. In-expose lang. Kasi kung hindi mangyayari to, hindi man natin alam kung sino yung na mayroong ghost project pala, na mayroong flood control issues pala. Di ba? So, in-expose lang ni God. I'm sorry, pero talagang meron nga lang magsasakripisyo. Di ba? Ngayon, alam na natin kung sino yung mga corrupt. Sa 2028, ha? Pakiusap ko lang. Kunin nyo na yung pera nila, pero wag nyo iboto. Kung alam nyo yung corrupt, tapos namigay ng pera, go ahead. Kunin nyo yung pera. Hindi naman nakalila yan eh. Tapos, wag nyo iboto. Kasi actually, hindi lang siya nakakatampo, nakakainis, nakakagalit. Invest na hindi dapat mangyayari yung ganito. Well, nangyari na. Yung ganito mga pangyayari, mga ganitong klaseng yung outcome ng trahedya. Yung trahedya, hindi natin mapipigilan yan. Yung nature call, hindi natin mapipigilan yan kasi siyempre si God yan. Pero yung outcome, pwede. Diba? Pwede natin. Sinasabi ko nga, hindi lang to issue ng flood control. Hindi lang to issue ng ghost project. Baka issue na rin to ng mining. Kaya sana imbestigahan na rin nila. Wala pa nag-iingay sa mining, maliban kay Rowena Guanzon.
O silipin nyo na din yung mining, yung mga kinalbo-kalbong puno. Issue na din yun. Issue na din yun. Hindi lang to ghost project, hindi lang to isang anggulo. Maraming anggulo na ang pwedeng tignan dito, hindi lang basta corruption. Pati na rin yung mining. Sa bagay, yung form ng mining, it's already a corruption eh. Corruption pati naman yun. Di ba mga kayon? Gising tayo mga kababayan. Ito na yung nangyayari sa Pilipinas. Huwag natin hayaan na sa 2028 ganito pa rin. Pucha, hindi naman na tayo magbabayad nito eh. Ikaw, ako, yung mga may edad na nanonood sa akin, hindi na tayo. Yung mga anak na natin na makakaabot nito. Tayo, we only have few years more left behind on earth. Pero ang magbabayad nito, yung mga anak natin, yung mga apo na sana natin na maaabutan natin. Di ba? Yun yung gusto kong sugatan eh. Yun yung gusto kong laliman ng sugat na this is not for us anymore. This is for our children, for our apo, grandchildren. Sa kanila na to. Di baling hindi na natin abutan yung talagang ginhawa, pero sana sila abutan nila yung magandang ginhawa ng Pilipinas. Otherwise, yung buhay natin ngayon, magiging buhay lang din nila. Maraming salamat, Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan.